guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn. Capricorn, ikaw ngayon nabibigyan ko na reading ha. Pero bago tayo mag-start, explain ko lang. At Capricorn, maraming salamat nga pala sa inyo sa mga nag-request ng aking serbisyo. At doon po sa mga, actually na-explain ko na to no, sa iba pang mga zodiac sign. Pero sa inyo Capricorn, first time ko lang po siguro i-explain. At bago to, alam nyo, kasi si Jesucristo tayo, Kristiyano tayo, ano? Si Jesucristo namatay ng 33 years old. Sa ating spinal cord, ano? Meron tayo tinatawag na 33 vertebrae. Tapos meron din dito ano, na parang may oil din ata yan na nag-up and down dyan. And then every 28 days, nagbabago, nagpapalit. So, hindi ako masyadong aware dito sa ganito dahil very na to, no? Sa science na to wala akong alam doon. Pero ang maisasabi ko lang sa inyo, yung sarili kong experience. Bakit nangyari sa akin? Bakit naganap? And bakit ano yung 28 days na yun? Kaya ngayon, explain ko sa inyo about sa Kundalini. Which is dito, ang Kundalini, na andito siya. Yan ang sa pinakapunja natin, na andyan ang life force. Ang sinisimbolo nito ay yung serpent. Kasi ang serpent, kahit wala siyang paa, kaya niyang umakyat. So, yun ang sinasabi nila, lalo sa Hinduism, ano? Pero dito, sa Kristiyano, meron din silang, kumbaga sa Biblia, kung hahanapin mo sa loob ng Biblia, meron ding explanation. And then, kung sa science din, meron ding explanation. Pero, ito ang pinakagusto ko lang masabi sa inyo, hindi pwedeng third eye lang ang i-activate mo. Kasi, hindi lahat klaro ang magiging makikita mong vision. Naka-veil yan. Okay? So, kailangan i-activate mo ang lahat ng 7 chakra mo para matanggal ang veil, maging klaro ang iyong vision. At kasi pagka naging align na ang iyong 7 chakra, lahat yan na-clear mo, na-balance mo, na pagdaanan ng Kundalini. So, maraming stages kasi yan, Ngayon, dito na, pag na-awaken mo ang iyong crown chakra, naandyan na magkakaroon ka ng awareness sa iyong iniisip, sa iyong feelings, sa iyong emosyon. Okay? At dito ka makakukuha ng spiritual download. Kaya, eto kabanalan na to, Eto na yung pinaka-spiritual bliss. Dito mo matatamo yan. Hindi sa third eye. Tandaan niyo yan. Sa crown chakra. Kaya, hindi lahat ng taong may third eye, tama lahat ang mga sinasabi niyan. Okay? At ang mga taong may third eye, karamihan dyan ang kukulam Hindi yan ang pinapagawa ng universe sa'yo, ang manakit ka ng kapwa. Hindi po yan. Mga demonyo po ang may mga third eye na nanggagayuma, nangkukulam, nagpapabalik, mga ganyang klaseng negatibong pamamaraan, hindi po yan sa universe. Okay? Tandaan nyo po yan. So, pag naabot nyo na po yan sa crown chakra, na-align nyo na po yan, ibig sabihin na pagdaanan nyo na yung mga bawat stages, ng mga pagsubok po yan. Susubukan kayo ng universe kung hanggang saan kayo makakapagtiis. Katulad dito sa crown chakra, na andyan yung inyong thoughts, yung iniisip nyo, yung feelings nyo, yung emotion nyo. Kaya magkakaroon kayo ng telepathy. Kahit sa halaman, sa bato, makakausap nyo, telepathy. Mararamdaman nyo yung feelings nila. Kaya nga hindi na kayo makakakain ng baboy, manok, isda. Kakainin nyo na lang yung gulay. Pag kumakain kayo ng gulay, magiging vegetarian kayo or kung gusto niyo pa, vegan. Kaya, iba ang mararamdaman yung pasasalamat sa bawat pagkain na nilalagay nyo sa bibig nyo. Yung tubig na iniinom nyo, ibang-iba ang mararamdaman nyo. Pag na-align nyo ang 7 chakra at na-awaken nyo itong inyong crown chakra, ibang-iba sa third eye yan. Okay? So, yan lang po ang gusto kong ipaalam sa inyo, Capricorn. So, move on na po tayo sa inyong reading, Capricorn, ha? Okay, Capricorn, alamin natin yung pangkalahatan mong enerhiya at yung request nyo. Sige, gusto nyo sa pag-ibig. Kasi last year, nagbigay ako, pero gusto nyo pa. Gusto nyo pang yun na itanong natin sa baraha. Okay, yun ang tanong natin. So, unahin natin ang inyong love life, ha? Mag-request lang kayo, mag-send lang po kayo ng gusto nyong itanong natin sa baraha, pero hindi ito reading para sa isang tao, ha. General po to. Kung naka-resonate kayo, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At kung gusto nyo namang meron kayo gustong itanong para sa baraha, next time, mag-comment lang po kayo para next time, yun ang gagawin natin, yun ay tatanong natin sa ating baraha. Katulad ng ibang zodiac sign din, Okay?
Alaunahin natin ang iyong love life, ano? Capricorn, walang tumatalsik. Sa baba na tayo kumuha. And then, ilan na ba yung nalabas ko? Kuha ako ng kuha, hindi ko binibilang. Sorry. Okay. Psychic journaling. Time to heal. And then, ethical awareness. Clairvoyance. Oh, clairvoyance. The rose of meditation. And practicing patience. Practicing patience. Ayan. Ang dami ko palang nakuha. I'm sorry ha. Pero maganda yan. Marami tayong pagbabasihan. Okay, so Capricorn, dito nakakita ko na mukhang magulang isip mo dito. Tapos dito, mukhang ano ka, lack of passion ka. Parang wala ka sa mood. Ano? Or kayo mismo ng person mo. Love life mo to eh. Lack of energy. Malamang na nakakaramdam ka ng pagka-boring. Ano? Kaya pala lumalabas ang practicing patience dito. So, malamang boring ka. Ano? Magulang isip pa mo, parang, tsaka parang, ang dumi ng kamay mo dito. Ayan, no? Talaga bang sa baraha to? Parang ang dumi ng kamay mo. Kaya, meron kang bagahe rin dito, ano? Alam mo, Capricorn, ikaw mismo ang nagbablock. Binablock mo yung inyong energy, eh. Malamang siguro na hindi mo namamalayan, ano? Meron kang ano dito eh, negative patterns na paulit-ulit na ginagawa mo or siguro habit mo na to. Ito na talaga, marami yan ano, negative patterns na pag-uugali natin just like ng nagger or moody, yung ganon. Dahil sa moody ka, kung ano na lang na pumapasok sa isipan mo, nagiging magulo ang isip mo, wala kang clarity. So, ewan, kung anong klaseng negative patterns ang meron kayo, ano, Capricorn. Pero, ikaw mismo ang nagbablock, nagpupush away sa sarili mong enerhiya, sa mga dadaloy sa iyo imbis na maganda, na i-push away mo yan kasi lack of patience ka, lack of perseverance. Ito nakakita ko sa baraha mo. Nakakita ko na may mga pagsubok, oo, paghihirap, na malamang yung iba sa inyo hinarap niyo na or ngayon nyo palang haharapin sa inyong buhay, ano. At malamang wala kang direksyon din dito, no? Kasi nga, magulo eh. Maaaring ikaw ito, Capricorn, or yung person mo, pareho kayo. Or yung person mo lang, ano, na walang direksyon. Malamang na nahahantong kayo sa parang uninspired, parang lack of mood, boring, lack of motivation. So, sa puntong ito ng buhay mo, no, maaaring hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mong gawin. Anong hanap mo sa isang relasyon, sa isang samahan. Ano? Capricorn? At if ever na Capricorn, ano, mayroon kang layunin, tingin ko, hindi ka nasasabik na, kasi pag meron kang layunin, meron kang dreams, meron kang goals, ano ka eh, excited ka, di ba? Pero dito, hindi ko nakakita na excited ka. Hindi ko nakakita na excited kang makamit yun. Na parang, kasi kailangan dito maglaan ka ng oras. Ano? Bigyan mo ng pansin ang inyong samahan, ang iyong sarili, maring makaramdam ka ng bigat sa inyong samahan, ano? Kasi bato eh. Bato, oo, bigat. Obligasyon, responsibilities. Meron kayong mga intense passion sa pagmamahalan nyo, ano? Pero, mabilis din mawala. Kaya kailangan talaga ng patience dito. Madali sigurong mabuwal, ma-burnout, mapagod, mawala ng gana, maboring, sari-sari. Pero maaring hindi lahat sa inyo, ano, Capricorn, magkakaroon ng kaguluhan dito. Kaya makakabuti na always commit into your relationship, ano? Kaguluhan sa inyong dalawa lang, ano, magkakalubuan siguro kayo. Capricorn, maaring itong samahan nyo, no, magiging malabong long-term relationship to. Hindi kayo magtatagal.
siguro buwan lang, taon, ilang taon lang. Kaya masasabi ko, mag-effort kayong pareho, maging mapasensya kayo, maging mapagmahal, loving, lovable. Kung nais niyong pangmatagalan na samahan, ano? Kung gusto niyo magtagal ang inyong samahan. Di ko alam kung ilang taon ang gusto niyo, kung gusto niyo forever hanggang sa pagtanda, no? Pero yun ang kailangan niyong ma-overcome, kailangan niyong, ang tawag dito, meron kayong kailangan ganong klaseng pamamaraan na i-adapt, ano? Talagang effort ang gagawin niyo. Tsaka Capricorn, lalo na iba sa inyo kung talagang ngayon nasa isang relasyon na kayo, no? So sinasabi ng baraha na malamang na hindi pa masyado mataas ang inyong pagmamahalan. Hindi pa ganoon kataas. Kaya you have to learn to communicate better yan sa person mo, more communication. Meron pa kasi kayong mga kanya-kanyang past experience na syempre, hindi talaga mawawala yun. Kasi meron kang ganito sa past mo, sa ganito mo, pero iba yung karelasyon mo, di ba? So, kailangan makipag-communicate ka dito sa person mo, hindi ko alam kung bago to or bago-bago pa lang, ano, or dati na, pero meron kayong mga kanya-kanyang issue, pero the more on na magko-communicate kayo, magre-reach out ka, alamin mo talaga kung ano talaga yung tunay na nilalaman ng puso't isipan niya, tingin ko maganda ang magiging outcome nyo. Magkakaroon kayo ng heal, matatanggal nyo yung mga kanya-kanya yung bagahe sa mga excess nyo. At itong person nyo, Capricorn, gusto niya muna kasi din maglaylo. Maglaylo sa inyong samahan, yung iba sa inyo, hindi lahat. Siguro meron kayong chaos, mga anger, pain na kamakailan lang, ano? So ngayon, mukhang etong person mo gusto niya na muna ng alone time. Gusto niya bigyan mo ko ng space. O hindi pa nagaganap ngayon, malamang ngayon pa lang mangyayari sa inyo yung iba, no? Magugulat ka na lang, bakit na hindi ka na kino-contact, bakit ganito, bakit biglang nakakipag-cool off or kung ano man, malamang yun. Gusto niya ng alone time, gusto niya ng space. Gusto niya na bigyan mo muna siya ng time para makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, ano? Malamang yung iba sa inyo sa lalong madaling panahon, yan ang magaganap. At itong person nyo, kung ano man ang gusto mong mangyari, Capricorn, tingin ko, he or she will refuse to compromise. Kasi nakakaramdam siya ng pagod, ng bigat sa inyong samahan. Malamang na nawalan din yung yung interest sa inyong samahan, nawala yung ambisyon niya. Alam niyo, pag magka-relasyon kayo, syempre meron kayong goals, di ba, sa inyong relationship. Kaya malamang yung iba sa inyo nawala yun. Medyo lumalabas yung pagiging matigas ang ulo ng person mo. Pero alam mo, Capricorn, masasabi ko dito, hindi ko nararamdaman sa person nyo na yun talaga ako nga tayo ng additional na barahan natin. Kasi hindi ko nakikita dito sa person nyo na yung tipong pagmahal ka ng isang tao, yung makikipagsapalaran, magti-take ng risk, kung anumang klaseng sitwasyon ang meron kayo. Kasi mukhang nakapikit oh. Wala siya sa mood, wala siya sa... Saka, tingnan mo yung dito sa part side niya, medyo dark, So, magulo pa wala pa siyang clarity na kung ano ba ang gusto niya mangyari sa inyong samahan, Alamin natin yan. Bakit? Hindi ko nararamdaman kasi ang makapagsapalaran itong taong to. Bakit ganito ang enerhiya ng person na to? Bakit ipagsapalaran ang gusto ng person na to? Ang gusto ng person na to sa kay Capricorn. Okay, Capricorn. Kumuha tayo ng ating bara. Door to value. Teka lang. Angel number 31. Okay. 24 adjacent possibilities. 38. 4th chakra, Archangel Raphael, which is your heart. Rest and rejuvenation. Lumabas, rest and rejuvenation.
Anxiety. Okay. Hmm. Okay. Itong person mo, Capricorn, maaring ayaw niyang gumawa ng pangmatagalang hakbang or pangako. Ayaw niya. Bakit? May takot eh. Natatakot mangako. Hmm. Pangako dahil natatakot siya na baka medyo mabait din naman kasi ang ano mo 'no, person mo. Hindi naman siya yung garapal na ano, which is natatakot siya na gumawa ng kung anong hakbang man lang or magsalita sa'yo or mangako sa'yo dahil natatakot siya na baka hindi niya mapanagutan. May takot siya, eh. Baka hindi niya magawa. Siyempre 'pag hindi niya nagawa, 'di ano siya, sinungaling. Eh, 'di lalo ka nagalit. Kaya meron siyang gano'ng klaseng pag-uugali, pag-iisip. May takot at wala rin kasi siyang kakayahan na gumawa ng boundaries. Siyempre ano rin siya, aware din siya sa feelings mo. Ayaw ka rin niyang masaktan. Kaya wala rin siyang lakas ng loob na humarap sa kung ano man ang hamon or kung ano man ang sabihin mo or kung ano man ang maging sitwasyon na dumating sa inyo, may takot siya. Okay? Ganun ang ugali ng person mo. Or malamang ikaw din, ganun ano. Hmm. Masasabi ko itong person mo, wala siyang idea if ever na may hamon talaga sa inyo, kung ano yung dapat niyang, let's say merong challenges, 'di ba? Merong balakid. Hindi niya alam kung paano niya ma-overcome, kung paano niyo, wala siyang ganong klaseng idea eh. Hmm. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas ng tapang, ano, lakas ng loob, at kung paano magagawa ng solusyon. Wala rin siyang ganong ano. Hmm. Kasi sa magulo kasi ang utak nito. Malamang ang person mo naka-focus lang sa pera, sa pagtatrabaho, doon lang siya. Pero pagdating sa love life, maaring hindi siya gano'n kasi merong mga taong magaling pagdating sa love life eh, 'di ba? Meron namang mga tao magaling pag sa trabaho lang. Doon sila mas diligent, 'di ba? Meron namang mga tao na kayang ipagsabay ang love life sa trabaho. Na which is very skillful yung mga gano'ng tao, 'di ba? Pero tingin ko itong person mo, siya yung type ng tao, magaling lang siguro siya sa trabaho. Or kung hindi siya magaling sa trabaho, hindi rin siya magaling sa love life. Makipagrelasyon. Napaka ano naman siya, unskillful na tao. Pero wala, siguro kulang lang ang karanasan ng taong ito, no? Kaya makakabuti talaga dito para mag-work ang inyong samahan, ano? Effort. Effort, effort, effort. Mag-effort kayong dalawa. Hindi lang ikaw, hindi lang siya, kayong dalawa. Or bigyan mo muna siya ng alone time, space, para makapag-isip-isip. Baka napagod din ano. Pero this year nakikita ko naman na magiging successful ang inyong samahan. Pero, as always na sinasabi ko, pero, ang kailangan nyo, manatiling mapagpasensya, manatiling matyaga sa inyong samahan, sa inyong pag-iibigan. Magkaroon kayo ng pagpapalagayan ng loob. At kahit na nakakaramdam kayo ng galit, iwasan nyo yung ipapakita nyo sa yung panlabas ba, tapos yung mga masasakit na salita, yun lang ang iiwasan nyo. Pagkakaiwas-iwasan nyo. At saka kahit sino naman, di ba, Capricorn, kahit sino po maging makarelasyon mo, pagka gano'n namang nagnanag, na nagsusumbatan, kahit sino naman hindi matutuwa eh. Kaya kailangan dito, maging kalma sa panlabas. Okay? Kahit na sabihin mong kumukulo na yung dugo mo, yung panlabas mo, kailangan kalma ka lang. Huwag mong ipakita na yung sama ng loob mo, huwag mong ilabas sa labas na anyo mo. Okay? Kaya sinasabi practicing patience, yung sinasabi sa'yo ng ng baraha, kahit na gaano kagulang utak mo, kahit na hindi pa nahihil yung sama ng loob mo, kailangan kaya ito, rest and actually pareho kayo eh, di ba? Tingin ko naman meron kayong pagmamahal. Meron. Meron kayong pagmamahal dito. Kaya iwasan nyo yung mga emotional changes nyo na ito malamang ang nagiging pagtatalong, nagiging moody. Kailangan alisin nyo yan. Parang, meron ganun tao eh. Karamihan sa mga babae, di ba, pag during ng period mo, nagiging ganun ka eh, nagiging moody ka,
Parang wala ako sa mood makapag-date, wala ako sa mood lumabas ng bahay. Pero meron din mga lalaking ganun. Hindi ko alam Capricorn anong gender mo ano. Pero hindi dahil sa babae ka kasi period time mo or lalaki ka kasi ganito. Lahat ng tao meron talagang ganong klaseng pag-uugali, katangian na masasabi ko. Kaya makakabuti na yung emotional changes kailangan balansehin mo na lang. yan, yan ang lumalabas eh. Timbangan. Balansehin mo na lang and be honest with your partner. Be open kung nais mong palakasin ang inyong samahan. Yan ang nakakita ko sa baraha. Then, alamin naman natin ang iyong karera. Dahil gusto niyo rin maraman ang iyong karera. Sige, alamin natin. Pangkalahatang energy mo na yan. Salamat Capricorn. Kasi minsan hindi ko na alam kung ano itatanong ko sa baraha eh. Kung hindi kayo nagsabi sa akin, naku, hindi ko maaano. Kaya, thank you Capricorn sa pag-send nyo ng request nyo. Okay, alamin natin yung sa career mo. Oh, ito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What tayo dito? 7, 8. Dito na lang tayo mag-ano. Abundance, di ba? Dagdagan natin ng isa pa. Okay. Oh, benzoyten. So, yan. Oh, sa career mo kasi to eh, kaya sinasabi dito yung iyong, ano ba tong sign, no? Yung iyong skills, kaalaman, katalinuhan. Esoteric kasi tong ating baraha, ha? Capricorn. Okay, okay. So, etong mga baraha mo, Capricorn, ano, actually, dito magkalapit ang kulay ng baraha. And then, etong tatlo din sa center, ano. So, masasabi ko dito, unang-unang validation ko dito, meron kang pagka-selfish, ano. Aminin. Meron talaga. At iwasan mo yung pagiging makasarili. Alam mo, ang way na sinasabi kong pagka makasarili, hindi yung way na, yung talagang selfish na pagkatao, hindi. Ang nakakita ko sa'yo dito, yung gusto mo yung trabaho mo. Kaya parang, pag meron nakatoka sa'yo, parang sa akin yun, yung ganun, alam mo yun? Bawa, pag sinabi sa'yo, example lang hindi ko alam kung ano trabaho mo. Bawa, Capricorn, dito ka maghugas ng pinggan, parang, tapos merong isasama sa, hindi sir, ako na lang maghuhugas ng pinggan, ako na lang, parang ganun, yung ipagdadamot mo, yung sasarilihin mo na lang. Parang, siguro ayaw mo rin ng may kasama, ano, para iwas gulo, maaaring ganun din. Pero, meron kang ganong klaseng pag-uugali na may pagkamadamot ka. Ano? In that way, hindi ko alam kung ano, ito ba ang pinaka-correct word na dapat kong sabihin, pero, meron kang, kailangan mo kasi ng magandang pakikisama sa mga coworker mo. Lalo na kung, gusto mong magtagal sa tinatrabahuhan mo, sa pinapasukan mo. So, kailangan mo talaga ng teamwork, collaboration, which is tingin ko naman masipag kang tao, ano, talagang responsible ka. Pag sinabing, eto toka ka dito, yan, gagawin mo yan dyan. Pero, syempre, kailangan mo rin makipag-collaborate, makipag-teamwork. Dahil may time na kailangan mo rin ng tulong nila. Halimbawa, kailangan mo umabsent kasi may sakit ang anak mo. Di ba? So, kailangan or makakipagpalit ka ng off mo, di ba? Day off mo. So, syempre, pag meron kayong communication ng inyong coworker, meron kayong tulungan, hindi lang sa ganyan, ano, dahil toka ka dito or ano, kailangan maganda ang inyo, merong harmony. Kaya, yung pagiging makasarili mo, balansehin mo na rin. Ano? Para hindi ka, hindi sumama ang loob ng mga kasamahan mo sa trabaho. Ano? So, yun ang nakikita ko. At para ma-maintain mo rin yung inyong magandang samahan. Okay? At nakikita ko rin na merong selosan eh. Merong selosan, inggitan. Mga kanya-kanyang ambisyon din kasi. So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga, ano? So, balansehin mo na lang. Iwasan mo na lang yung mga risky decision mo sa sarili mong career, ha? Hindi na yung, ng selosan, inggitan ng mga tao. Pero yung sarili mong decision, yung risky decision, bawa merong away sa trabaho niya, ayoko na, mag-quit na ako dahil ganito, ganyan. No. O kung gusto mo mag-quit, it's okay, pero huwag yung bigla-bigla. Ano?
ang pagiging mapagbigay, matulungin sa coworker, ang magiging magandang asset mo dito, kayo, Capricorn, ano? Kaya iwasan lang ang sobrang maging ambisyosa at ang irrational goals. Okay? At ang mga risk decision para makaiwas sa problema rin. Okay? At ipakita nyo lang yung pagiging interesado nyo sa trabaho nyo na handa kang gampanan kung ano man trabaho ang ibibigay sa'yo. Handa kang mag-overtime, mag kung ano man yan, ano? Mm, ipakita mo yung interest mo. Kasi in the near future, nakakita ko na merong ano dito gaganda ang iyong posisyon, gaganda ang iyong, kasi meron kang benzaiteng, kasi abundance to tingnan mo yung dragon, abundance yan, which is eto rin, Dainyorai. So, in the near future, this year, kung nais niyong mag-change ng work, if ever, Capricorn, makakabuti rin, walang masama naman, Kaya lang, bago ka mag-change ng work mo, make sure na meron kang skills, meron kang sapat na pera na ipon, or habang nagtatrabaho ka dyan, during ng day off mo, maghanap-hanap ka na. Okay? Hindi yung gusto mong, ayoko, hindi ko gusto mga tao dito, hindi ko gusto pamamaraan, tapos, hi, quit, dong. Hindi pwede yun. Ano na lang next month? Kung okay lang kung makakakita ka ng susunod na na trabaho mo, kung hindi ka makakita, di gutom ka ngayon, nganga ka, di ba? So, sinasabi sa'yo ng baraha, huwag kang mag-take ng risky decision. Mag-ingat ka, okay? This year. And nakakita ko, kung hindi ka mag-change ng work, meron ka rin magiging magandang kalalabasan. Siguro tataas ang posisyon mo, yung iba sa inyo. Yan ang nakakita ko. At saka iwasan mo yung too much expectation. At alamin mo sa sarili mo talaga kung ano ang skills mo, kung ano ang kaya mong i-offer sa company nyo. Or kung papasok ka sa iba, lilipat ka, alamin mo dapat kung ano yung skills na meron ka at kung ano yung may offer mo sa company na yan, napapasukan mo. At higit sa lahat, Capricorn, masasabi ko, kung ikaw ang Capricorn na meron trabaho ngayon, appreciate mo yan. Appreciate na you have your work. Kasi marami ngayong Capricorn, marami ngayong tao, kukala kong marasan, excuse lang ha. Marami ngayong taong walang trabaho, Capricorn, kaya kung hindi ka rin lang masyado nahihirapan sa trabaho mo, huwag ka na munang mamili, And bago ka, kung gusto mo talagang mag-level up, magpalit ng field ng work mo, siguraduhin mo lang na talagang, let's say, mag-skill up ka, mag-aral. Ito, skill up na sabi ko. Speaking of skill up, alamin natin yung pera mo, yung money. Kasi ganun din yung trabaho mo, konektado yan sa pera mo. So, kung yung sa pera mo, gagamit ka, gagastos ka, gumastos ka yung mapapakinabangan mo ng pangmatagalan. Hindi yung kasi gusto mo bumili ng makeup ngayon or damit, may t-shirt, mabubulok yan. Unlike kung gusto mo mag-level up, bumili ka ng mga textbook or bumili ka ng mga CDs para or tools, ewan kung anong klaseng tools. Kung karpentero ka, bumili ka ng martilyo para sa bahay, mag-practice ka, magpupuk-puk-puk, di ba? Marami. Kaya yung pera mo, kailangan anuhan mo rin. I'm sorry, nagliliparan na yung baraha mo. Natutuwa ako sa baraha mong to, nagliliparan. Yan ang gusto ko, yung lumilipad. Kasi yan ang binibigay ng gabay ko ito pa, So, ganyan alamin natin yung iyong money. Come to the edge. Come to the edge, angel number 36, 50, no place like home. And then Treasure Island, angel number 9, 35, loyal heart. Peace, angel number 23, and observer. Pera mo to. Sa pera mo, masasabi ko, akitan natin ng konti para makita ko rin yung iba pang kahit papano man lang yung, at least yung angel number. Baba natin ang konti dito. Ayan. Tingin ko sa iyo, Capricorn, yung inyong money energy, pareho din ito. Ito. Ito, madilim din yung card niya dito. And then, yes, merong, may anxiety kayo about finances. Overthinking ka sa pera. Kaya, avoid mo yan. Okay? Huwag ka masyado mag-isip tungkol sa pera.
pera lang yan. And kung magiging wise ka naman, magagawaan mo ng paraan yan. Kasi yung pagka-overthinking ka about sa money, hindi makakatulong yan sa body health mo at sa mental health mo rin. Yung body health mo at mental health. Kaya iwasan mo yung maging overthinking. Kahit ganun din sa relasyon mo, yung overthinking, iwasan mo rin yan. Kung kayo ang Capricorn na may karelasyon. Siguro palagi yung iniisip kung magkano ang laman ng bank book mo, magkano ang nakatagong pera sa cabinet mo, sa kahadyero. Baka yung iba sa inyo, paranoid na kayo sa kakaisip ng pera nyo. Naku, maubos na pa. Huwag mong masyadong stressin ang sarili mo sa pera mo. Okay? Instead mag-enjoy ka. Kahit naman walang pera, makakapag-enjoy ka naman eh. Lakad-lakad ka lang dyan sa kapitbahay, di ba? Para ma-refresh yung iyong isipan, para hindi ka maparanoid sa kakaisip ng pera mo, and avoid buying unnecessary things. Okay? Try to budget. Kasi dito kung saan-saan ka siguro namimitas ng bulaklak ng dahon. Kaya siguro punta sa mall, punta kung saan-saan, Kaya sinasabi sa inang baraha, avoid buying unnecessary things, try to budget your money, mag-observe ka lang. Okay? Avoid risky finances din. Ganon din, pareho din. Actually, itong nasa baba, parehong color din dito. Tapos ito, green, dito sila, nag-the same color sila dito. Ayan, So, this year, hindi mabuti sa'yo na mag-invest ka ng large purchase. Kung ano man yan. Ano ba to? Ano ba tong large purchase mo na nakalagay sa likod ng pagong? Hindi maganda. Hindi sinasuggest sa'yo ng baraha na, let's say, bibili ka ng malaking TV. Hindi ko alam kung gaano kalaki, no? Pero, kailangan mo ba yung ganyang kalaki? Hindi ba pwede maliit na lang para mas mura-mura? So, sinasabi, avoid buying unnecessary things and try to budget your money, finances mo. Di ba? Kaya, mag-ingat ka rin sa gambling. Sa gambling. Okay lang bumili ng mga, halimbawa kung anumang sugalang meron sa bansa na meron, like dito sa Japan, lottery, scratch, loto, toto. Ano pa ba? Marami dito, karera ng kabayo, karera ng boat race, meron dito sa Japan. So, ewan ko kung nasa ang bansa kayo, kung sa Pilipinas, Amerika, sa abroad, Spain, samba, sa Cyprus, hindi ko alam. Pero, okay lang na kung gusto mo mag-casino, pero kailangan balansehin mo. Balance is the key. Okay? Yung kaya mo lang ilabas. Or, yung this month, ito lang ang gagastusin ko. Yun lang ang ilalabas mo. At yung the rest, itago mo na. Kung meron kang dapat itago. At kailangan mo magtago rin. Kahit man lang barya-barya magtago ka. Tsaka Capricorn, alam mo, okay, sabi ko, bawal kasi ito yung sinasabi ng baraha, Actually, yung pagbibili mo naman ng loto or kung ano man yung binibili mong gambling, syempre, parang, let's say, bumili ka ng loto, di ba? Parang naandun yung dreams mo, di ba? Parang, tatama ako. Nagkakaroon ka ng excitement. Wala namang mali doon, Yun nga lang, pag bumili ka, huwag mo mong gamitin lahat ng pera mo. Lahat ng budget mo. Okay? Bawa, sweldo mo, 1,000. Hindi ko alam kung magkano sweldo mo, no? Pero sinabi ko lang 1,000. So, yung 1,000 budgetin mo, yung 100, itatabi ko. Yung let's say, 30 pesos para sa loto, tataya ako ng ganyan, ganyan. Tapos yung iba naman, kailangan, yung kita mo, budgetin mo. Tapos kung sa tingin mong, yung ganito, bumili na ako ng loto, hindi na ako bibili ngayon ng t-shirt, hindi na ako bibili ngayon this month ng sa susunod na lang. Dapat marunong kang mag-budget, marunong kang kung paano palakarin ang sarili mong sweldo, ang sarili mong kita. Pero okay din naman na bumili para magkaroon ka ng dreams, magkaroon ka ng tumaas ang motivation mo, di ba? Nagpapaganda rin naman yun nagpapawala rin ng anxiety. Kaya lang, alisin mo yung too much expectation. Huwag kang bumili na sobra-sobra. And try to prepare as best you can for the worst but hope for the rest. Kumbaga gano'n. Tsaka take care of your money, salary mo. Mag-ingat ka yung pabigla-biglang pagbili, pag nakasama yung barkada, sila bumili, may budget ka ba? So, hindi rin maganda yun, yung may kasama ka palagi,
Kaya matuto ka magkuripot in a good way para hindi ka maano sa pagkabalisa, sa kakaisip sa pera mo. At minsan yung iba sa relasyon nagiging connection din yan ano, sa pagtatalo dahil sa pera, wala na ngang pera, mainit pa ulo, 'di ba? Kaya nawawalan ng pasensya eh. Kaya mag-ingat ka na lang ano, maglabas ka lang ng pera nang aayon at saka kung meron kang savings tapos naghihirap yung person mo 'di ba, tapos maglalabas ka, siyempre mag-iiba yung ano niya, yung timpla ng utak niya 'di ba? O baka may pera ka pala ha, gano'n 'di ba? So, mag-iiba rin yung paningin niya sa'yo, marunong ka palang mag-imbak. So, be wise dapat Capricorn ano. Hindi ko alam kung anong klaseng samahan ang meron kayo pero nakikita ko dito sa baraha mo ano, para mawala yung anxiety mo, yung depression mo, yung takot mo ano. And kung tutuusin naman noong panahon walang-wala naman tayong mga tao, 'di ba? So, ngayon marami, may mga gadget, may kung anong babayaran sa mga apps, mga gano'n, mga games. Maigi siguro na kontrolin mo ang sarili mo. Okay Capricorn? Kasi nagiging 'yan din ang isang rason para mag-away ang dalawang magkarelasyon. Kaya kung gusto mong tumagal ang inyong samahan, ayusin mo, unahin mo ayusin ang sarili mong patakaran, ano? Bago mo i-apply sa person mo. Unahin mo muna ang sarili mo. Self-care, self-love, self-awareness, self-reflection. Okay? Self-discovery. Lahat self-self. Saka ka maghanap sa person mo kung ano ka na, kung ang tawag dito, matibay na ang iyong sariling pundasyon. Okay? Capricorn, isa ko na yung advice sa'yo, no? Lalo na yung mga binibigyan ko ng, ang tawag dito, ng hula during ang video call namin. O nga pala, Capricorn, sa hindi nakakaalam, meron po akong video call. Kasi, pag meron kayong specific question, then 3 question lang. Kung gusto niyo naman malaman kung anong parating next month, 2025 na tayo, ano, or next year. Kung gusto niyo. So, meron din, yun naman, wala na question, no specific question, then aalamin ko na lang talaga kung ano ang mangyayari sa inyong parating, ano, yung energy nyo, posibleng maganap. So, aalamin ko yun. Then, yung iba naman kasi, nagre-request talaga na kasi want to sawa. So, meron tayong video call. So, kung gusto nyo, kung interesado kayo, mag-inquire lang po kayo. Okay? So, Capricorn, nagpapasalamat ako sa like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.